Magtatatlong taon na din pala simula nung nag-resign ako sa aking corporate job. Napakabilis talaga ng panahon at hindi ko akalain na 3 taon na palang nakalipas simula nung nag-decide ako na mag-focus sa business namin. Nung unang mga araw talaga ay excited na excited ako at sinabi ko sa sarili ko na pagbubutihan ko. Kasabay din nun yung pag-iisip na baka hindi mag-work at pagsisihan ko ang pagre-resign. Pero heto ako, tinabot na nga ng 3 taon. Pagkagising sa umaga, ang una kong ginagawa ay i-check ang mga pumasok na orders at mag-reply sa mga inquiries ng mga customers. Nakatutok talaga ako sa cellphone araw-araw dahil gusto ko talagang ma-replyan agad ang mga nagtatanong na customers. Dahil alam naman natin na marami tayong kakompetensya sa market. Kaya para sa akin, napaka-importante talaga yung pagsagot ng mabilis kay customers. Ang sunod ko namang i-check ay yung mga orders na dapat ma-ship out din ngayon. At sa awa naman ng Diyos ay talagang araw-araw kami nag-ship out ng inyong mga orders. At dahil nga indicated naman sa mga online platforms na pre-order talaga yung mga products namin. At 3 to 5 days naman yung production time namin bago ma-ship out yung inyong mga order. Pero alam nyo ba na pag mas maaga naman talaga namin natapos yan, isi-ship out din agad namin yan at nagsasend din kami ng picture para talagang makita nyo kung tama ba talaga yung in-order nyo. At may mga customer din kasi na nagme-message at nagsasabi at nakikiusap din naman na kung pwede i-ship out yung mga orders nila agad kasi nga may mga hinahabol din silang mga deadlines like may mga house blessing sila, gusto na nilang maayos yan. Tulad nung cross namin, lagi yung minamadali ng mga customer kasi magpapablessing sila ng bahay, gusto nilang mabless na din yung mga cross. At pag gano'n namang mga pabor, talaga namang inuuna namin yon kasi nga sayang din naman yung time kung hindi mabe-bless yung mga ganong cross natin. At maikwento ko lang sa inyo na talagang lately medyo na-stress ako sa aming mga wood suppliers. Hindi naman talaga may iwasan yung mga ganon pag nasa ganito kang business. Ilan din yung tinry kong mga suppliers na tinry kong i-orderan kung talagang maganda yung wood nila. At ilan din talaga sa kanila maayos naman kausap pero alam nyo yon, medyo mahal na nga yung kahoy tapos hindi pa ganon kaganda. Kaya ako naghahanap ng magagandang kahoy kasi gusto kong magbigay ng quality made na products sa mga customer talaga namin. At dahil nag-work naman din ako sa corporate, talagang marami din ako natutunan doon. Lalo na yung natutunan ko about sa quality. Hindi pwedeng sasabihin mo lang na quality made yung gawa mo, pero pag nakita talaga nila yung products, hindi ganun ka-quality. Kaya lagi kong sinasabi sa mga workers namin na aanhin mo yung maraming benta kung marami din namang magrereklamo at hindi na babalik ng pagbili sa amin. Kaya mas maigi na yung kokonti pero uulit ng uulit at bibili ng bibili sa'yo. At yun nga, nakakakuha naman tayo ng magagandang reviews. At sinasabi ko din sa nagka-quality check ng mga product namin na since ikaw na yung may alam dyan na kung gaano ka-quality, pag pangit na sa'yo or hindi na maganda sa'yo, wag mo nang ituloy, wag mo nang i-push through. Kumbaga, stop mo na yan, palitan mo na ng bago. Minsan may nakukuha naman tayong mga suggestions lalo na sa kulay kasi minsan magkaiba daw yung nasa pictures tapos dun sa actual. Parang hindi daw ganun ka-dark lalo na yung acorn brown namin. At ang lagi ko lang sinasagot doon ay, syempre, ang mga kahoy ay iba-iba din ang karakteristik. Kumbaga tao, iba-iba din tayong mga tao. Ang mga kahoy, meron talagang yung natural color niya maputi, meron ding mayelo, at meron ding medyo mapula na. So, pag nag-apply tayo ng wood stain doon, pag mapula na, medyo nag-iiba na yung kulay niya. Ayun. Ganun siya. Pero pag maputi naman, maganda talaga yung kulay na ma-apply ng wood stain. At sa mga suki namin dyan or yung mga future customers namin na meron kaming wood disclaimer about dun sa kulay nga ng ating mga products. Kaya set your expectations din po pagdating dun sa kulay. At syempre, doon naman sa mga customers natin, makipag-usap po kayo ng maayos sa amin. Willing naman kaming mag-settle or kung anumang mapag-usapan nating maganda para ma-resolve yung mga issues natin. Di ba nga wala namang hindi naayos sa magandang usapan. So pag-usapan lang natin yan ng maayos para talagang ma-resolve yung mga gusto natin. At ihahabol ko na rin pala guys na nagbebenta na rin kami ng steps or yung mga wood steps panghagdan ba, ganyan. Tangile wood yun tapos kiln dry na. Available sa size na 2x12 by 3 feet at saka meron din tayong 2x12 by 4 feet. So yun lang guys for today's vlog. Salamat sa panonood.